Okay, so simula tayo sa sample size computation. So, tackle ko muna yung formula natin, which is yung n is equal to z. Basta yan. Yung n is yung minimum sample size natin. Okay. So, for example, ang nasa problem natin, ang ginawa daw ng mga researcher is 120, tapos ang lumabas sa n is 60. Ibig sabihin, yung minimum is 60. Pasok yung 120 doon sa 60 kasi mas mataas si 120, which is ibig sabihin okay siya. Basically yun lang. Kasi kunwari ang ginawa naman ng mga researcher is 30 lang, 30 samples, pero ang sabi, ang minimal sample size daw is dapat 60. Ibig sabihin, hindi magiging valid yung ginawang research. So basta ganun lang yun. Tapos yung z is yung sa z-score natin, which is mamaya tatakal natin given si confidence level, tapos may according na z-score dun sa confidence level na ibibigay sa atin, which is nandito sa table na to. Hindi ko alam kung bibigay ni sir, pero baka sa uluhin ko yun. Kunti lang naman yan. Tapos meron tayong standard deviation na sigma. Tapos yung acceptable error is yun yung laging merong plus minus. Yun yung napansin ko sa mga problems. Okay, so simulan na agad tayo sa example number 1. So, sabi dito, a group of students collected a total of 120 samples. So, yun yung sample natin. Hindi yan, yan yung n, pero hindi natin gagamitin yan dito sa formula. Sinabi lang na 120 samples yung ginawa nila. Okay? Tapos, standard deviation. Okay. So, hindi lang pala acceptable error yung may plus minus. My bad. Pala ko ganun eh. Basta nakalagay naman dito na standard variation is 6 miles per hour. So, sulat ko dito. Standard deviation, variation, parehas lang naman ata yun. Basta 6 yan. Tapos, ang confidence level is 95%. So, meron tayong table dito. Ewan kung kita. Lalapit ko lang siguro sa camera. Oops. Na ang confidence level natin is 95%, in which dito sa table natin ang sabi is 1.96. Kita ba? Ayan. Ito 1.96 yun nandyan. Okay, so ibig sabihin ang z natin is 1.96. Doon ang galing ha. Again, meron tayong confidence level na nandito, given. Tapos hahanapin natin yung constant z dyan, yung z-score. Ito since 95% ang sabi, ayan, 1.96. Inulit ko lang. Next is yung nakalagay dito, acceptable error was 1.5. So, yun ang gagawin natin D. 1.5. Tapos, plug in lang natin. N is equal to, sulat ko lang yung formula. N is equal to Z na 1.96 times yung sigma na 6 over acceptable error na 1.5 squared. Makukuha na natin yung N, yung minimum sample size. Sabi dito is 61.4656. Hindi mo naman kailangan sulat lahat. Tapos may rule sa mga ganito ganyan na kailangan round up. Okay? So sa round off, kung consider natin to, gagawin na lang natin 61. Pero since round up tayo, kahit anong decimal nan, kahit 61.00001 yan, gagawin natin siyang 62. Okay? So same applies here. Pero tayong dapat 62 samples. Okay? Yan yung minimum. Ngayon, ang tinatanong dito, determine whether these students satisfied the project requirement. Ang ginawa nila is 120, ang minimum is 62. So, kung tatanungin tayo, satisfied na yung 120 sample, sobra-sobra pa nga eh, kasi 62 lang ang minimum. Okay? So, next problem, number 2. With confidence of
99.7 tsaka 95%. Gagamitin ulit natin yung table mamaya, okay? So, siguro ang mangyayari dito, dalawa yung sasagutin natin. Isa ay 99.7, isa is 95. So, siguro lagay ko lang dito at 99.7% confidence. Okay? So, meron tayong ano, plus or minus 1 miles per hour. So, yan. Walang sinabi kung ano yan. Pero, tulad ng sabi ko kanina, most likely yun yung acceptable error. No? So, D natin is 1. Tapos, standard deviation daw is 7.2. So, standard deviation is 7.2 miles per hour. And, okay, so, 99.7 yung confidence level natin. So, kung titingin tayo dito sa table, ang confidence level is yung nasa pinakang baba. So, equal yan sa 3 na Z. So, ang Z natin is equal sa 3. Tapos, ayan, tinatanong lang kung ilang sample ang kailangan natin. So, gawin lang natin yung formula na ito. So, Z natin is 3. Ang sigma natin, standard deviation, is 2. All over, acceptable error na 1 squared. Lagay sa calculator. So, 466.56. Tapos, i-round up natin. Kailangan 467 samples. Ayan, nag-add tayo ng isa. Tapos, yun yung sagot. At 95% confidence, meron tayong, well, same lang pa rin naman yung acceptable error tsaka yung standard deviation. Ang pinagkaiba lang nila is confidence level. 95%, so, tingin ulit tayo dito sa table. 95% is 1.96 ang Z. Ito. So, Z natin is 1.96. So, same lang. Gawin natin is, yung Z natin is 1.96 times 7.2 na standard deviation over acceptable error na 1 squared. Input sa calculator. N natin is 199.15. Tapos, i-round up natin, magiging 200 samples ang kailangan. Yan. Okay, last problem. Okay. So, consider with unknowns. Okay, tolerance is basically acceptable error. Okay? So, ang D natin, number 3 to, ay 0.2. And ang confidence level natin is 95%, meaning 1.96 ang gagamitin. And 95%, 1.96. Saan nakita sa camera? Hindi ko kita. Basta yan. 1.96. Tapos, walang binigay na standard deviation. Ngayon, nakita ko sa PPT, kapag walang given na standard deviation, laging 5 yan. Okay? Ngayon, hinahanap si sample size. Input lang natin yung formula na Z sigma over D squared. Ayan. So, Z natin is 1.96. Sigma na 5. Hindi given, pero matic 5 kapag walang given. Tapos, ang acceptable error or yung tolerance is 0.2 squared. Ayan. Makikita na natin yung sample size. Ayan. 2,401 samples. Ang laki. Tapos parang may nakita pa ata ako dun sa PPT na what if gawin mo naman daw ang tolerance is 0.5. Ganun lang din ang gagawin. Gagawin lang 0.5 to. Pero wala naman dito. Hindi ko na gagawin. Natamad ako.
Basta, ayan o, 385 yung magiging samples kapag 0.5 yung tolerance. So, yun lang naman. Yay. Oops.